Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the Book of Psalms, chapter 34, verse 10. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Financial freedom, pag-usapan po natin itong tinatawag na financial freedom na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga believers. Malaking katanungan kasi sa isipan ng maraming tao. Kung totoo yan, Pastor, bakit ang dami kong nakikitang mga Kristiyano kinakapos at nagkukulang? So unang-una, alamin muna natin kung ano ang ipinangako ng Biblia sa atin. Malinaw po sa Philippians chapter 4 verse 19, ang pangako ng Diyos ay ganito: at buhat sa di mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So malinaw po, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At saan daw po manggagaling yan? Sabi rito, buhat sa di mauubos na kayamanan ng Diyos. So pansinin niyo po, no? Ibig sabihin, lahat ng needs natin kayang i-address ng Lord. Ngayon, dagdagan pa po natin yan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So dito binabanggit higit pa sa ating pangangailangan. So may sobra pa, mga kapatid. So hindi lang yung ating pangangailangan na susobrahan pa yan ng Lord para maging blessing po tayo sa buhay ng ibang tao. So ibig sabihin, yan po ang biblical, sabihin na nating promise na pwede nating panghawakan bilang mga believers. Ano po? At kadalasan po, maraming tao hindi nila kayang paniwalaan yan. Mas paniniwalaan nila yung mga himala, yung healing, pero pagdating sa financial deliverance, parang mahirap yata, Pastor, kasi lagi akong kinakapos. Ngayon, pag-usapan natin, may problema ba? Bakit ikaw ay laging kinakapos? Ano po? Kasi pinag-uusapan natin ngayon yung blessed mentality. Baka mayroong problema sa iyong pag-iisip o sa iyong mga ginagawa na nagdudulot sa iyo ng poverty. Ano po? So isa-isahin natin yan. Sa ating pong pamumuhay, mahalaga na dapat daw po hindi tayo tamad. Ano po? Ang mga taong tamad, ang sabi ng Biblia, ang poverty darating sa kanila na parang magnanakaw. Yung po sinasabi ng Proverbs chapter 6 verse 11. Ngayon may mga tao naman na labis na umaasa sa kayamanang lumilipas. Ang sabi ng Biblia, mali din po yun. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, dapat po sa Diyos tayo aasa na masaganang nagbibigay ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Yung pong pangako ng Diyos. Kaya huwag tayong masyadong palaasa sa pera o magmukhang pera. Ano po? Lalo tayong kakapusin pag ganun po yung ating mindset. Ano po? Yung iba naman palaasa sa tao. Ano po? Sabi sa Jeremiah chapter 17 verses 5 to 6, walang mabubuting bagay na mangyayari sa kanya. So nakakalungkot po yun. Ano po? Na yung mga tao pala na palaasa sa lakas ng kanyang kapwa-tao. No? Hindi niya mararanasan yung mga mabubuting bagay sa kanyang buhay. At ugali natin yan. Ano po? Halimbawa, may kamag-anak ka na mayaman, kapatid na mayaman, or sabihin na natin, mga taong parang lagi kang tinutulungan, dun ka na umaasa. So mali po yun, ha, mga kapatid. Huwag tayong palaasa sa lakas ng tao. At binabanggit din doon sa 1 Timothy chapter 6 verses 8 and 9 na tayo po'y dapat matutong masiyahan. Ano po? Huwag daw tayong maluho sa buhay. Kasi yung mga taong maluho sa buhay, yung naghahangad na yumaman o magmukhang mayaman, ano po, sila yung nahuhulog sa bitag, ano po, nasisilo itong tinatawag na masasamang hangarin. So, pansinin nyo, ano, lahat po yan pala nasa lifestyle natin, pag-uugali na natin na mali. At idagdag pa natin yan, yung mga taong mahilig mangutang. Ano po, yung sinasabi sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is a slave to the lender.
So yung mga taong palautang, makakita lang ng oportunidad na pwedeng mangutang, lahat uutangin. Hindi nila alam, nagiging alipin sila nung mga nagpapautang sa kanila. So yun po yung mga issues. Ano po? So sabihin na natin, magkaroon tayo ng lifestyle check. Check natin kung ano ba yung mga habits natin na mali na pwede pa nating baguhin upang tayo ay makaranas ng financial deliverance. Ngayon, mahalaga rin yung tinatawag na giving. Ito hindi nakikita ng iba. Yung sinasabi po rito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Kaya pansinin niyo po yung mga tao po na kuripot. Ano po, hindi yan talaga sila sumasagana. Kasi para pong pagdating sa pagbibigay, hirap na hirap sila. Kaya alam niyo po, sa Diyos, tinitignan niya po yung kalagayan ng ating puso. Ano po, tinitignan niya kung paano tayo magbigay. At pinasasagana ng Diyos yung tao na marunong magtanim ng marami. Ngayon, mapapansin niyo rin po sa Biblia, yung katapatan natin sa Diyos. Ano po, nagpapasagana po yan sa atin. Kasi ang sabi po sa Psalm 37 verse 25, mula sa pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang na balita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. So, dito po nagsasalita yung psalmist na na-observe niya sa buhay na ito, yung taong tapat, ano po, hindi yan nagkukulang o sabihin na natin pinabayaan ng Diyos. Ano po, malinaw sa Biblia kung tayo po'y tapat sa Diyos, ginagawa natin yung ating tungkulin na paglilingkod sa Diyos, ano po, hindi talaga tayo pagkukulangin ng Diyos. At panghuli, ito, yung pananampalataya natin sa sinabi ng salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 19. Ano po, minsan kasi, faith lang ang kailangan eh. Maniwala ka lang na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Sapat na yon para ikaw ay sumagana. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito. Muli, baguhin mo po yung aming mga maling pag-iisip, yung aming mga maling lifestyle upang maranasan namin itong financial freedom at ma-experience namin sa aming buhay yung totoong abundance and prosperity. Salamat po Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.